Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang thriller series na tinatawag na Billionaire's Bunker. Episode 1, nagbubukas ang palabas sa Spain kasama ang ating pangunahing tauhan na si Max na nagsasalaysay kung paano niya nakilala ang kanyang mahal na si Annie noong mga bata pa sila. Ang dalawa ay dating magkasamang gumugugol ng lahat ng kanilang oras at ibinunyag ni Max kung paano palaging naroon si Anne sa kanyang mga unang karanasan. Sa panahon ng kanilang teenage years, nag-ipon sila ng lakas ng loob at sinabi pa sa kanilang mga pamilya ang tungkol sa relasyon. Maayos ang lahat hanggang isang araw si Max ay nagmamaneho ng lasing kasama si Anne nang sila ay naaksidente ng trahedya. Namatay si Anne habang si Max ay napunta sa kulungan sa edad na 19 dahil sa di sinasadyang pagpatay ng tao. Dahil si Max ay anak ng isang bilyonaryo, agad siyang naging target ng ibang mga bilanggo na nagsimulang pahirapan siya. Sa una, binabayaran niya sila gamit ang pera na itinago ng kanyang lola sa mga aklat na ibinigay nito sa kanya sa pamamagitan ng panunuhol sa mga opisyal. Ngunit di nagtagal tumigil ang pera sa pagprotekta sa kanya at si Max ay patuloy na inabuso at binugbog. Isang araw, itinapon pa siya ng mga bilanggo sa isang industrial washing machine at iniwan siya roon ng isang oras. Nang sa wakas ay nakalabas siya, inisip ni Max na mamamatay na siya, ngunit hindi. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang buhay ay hindi na maaaring lumala pa kaysa rito. Kaya matapos makatayo, nagbiro siya tungkol sa sarili niyang sitwasyon na naging dahilan para mag-cheer ang mga bilanggo para sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang mag-focus si Max sa kanyang lakas at kalaunan ay naging pinakamalakas na mandirigma sa kulungan na nakakuha ng respeto ng lahat. Sa kasalukuyang panahon, sa wakas ay kontento si Max sa kulungan hanggang isang araw ay pinaalam sa kanya na siya ay palalayain dahil sa mabuting asal. Pagkalabas, siya ay sinundo ng kanyang ama na si Rafa. Ngunit hindi masaya si Max na makita siya at may malalim na sama ng loob laban sa kanya. Tumanggi si Max na sumama sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Rafa na siya ang humiling ng kanyang paglaya at ibinunyag na ang World War III ay malapit ng sumiklab. Sa makatuwid, si Rafa ay nakakuha ng isang lihim na marangyang bunker para sa kanyang pamilya at ipinaalam kay Max na ang kanyang ina at lola ay naroon na. Sa kabila nito, tumatanggi pa rin ang binata na sumama sa kanya. Ngunit nang ipaalam ni Rafa na ang pamilya ni Anne ay naroon din, sa wakas ay nagbago ang isip ni Max. Tutal na sanay na siyang matrap kasama ang mga taong galit sa kanya. Sa daan papunta sa bunker, napansin ni na Max at Rafa ang mga tao sa mga kalye na puno ng takot, tumatakbo na may dalang mga maleta. Pagkatapos ay sinabi ni Rafa sa kanyang anak ang tungkol sa bunker na matatagpuan sa ilalim ng isang lawa at matapos ang 7 taon ng konstruksyon. Pagkatapos nito, sumakay ang mag-ama sa isang helicopter at dumating sa destinasyon kung saan bumaba sila sa isang elevator ng 275 metro papunta sa ilalim ng lupa. Sa pasukan, kinukuha ng mga gwardiya ang kanilang mga personal na gamit at mga telepono upang walang makasubaybay sa kanilang lokasyon. Kahit na 70% na sila ng daan papunta ron. Sunod sa wakas ay pumasok ang dalawa sa bunker at namangha sa laki at karangyaan nito. Ito ay may lawak na 20,000 metro kwadrado na may mga recreation area para sa mga adulto at mga playroom para sa mga bata. Binigyan din sila ng turquoise na leather suits na tumutulong na protektahan sila mula sa radiation habang ang staff ay nagsusuot ng kulay kahel. Ang mga suit ay kayang subaybayan ang antas ng radiation at kalidad ng hangin at kailangan din nilang magsuot ng bracelet na sumusuri sa kanilang mga health indicator. Mayroon ding isang AI assistant na pinangalanang Roxanne sa bawat silid na naroon para sa tulong at kayang baguhin ang mga tanawin sa bintana. Pagkaraan na excite si Max nang makilala niya ang kanyang ina na si Frida at ang kanyang lola na si Victoria na nagdurusa mula sa kanser. Ang pamilya ay labis na masaya na muling magsama matapos ang napakahabang panahon at di naglaon. Nakuha ang atensyon ni Max ng pamilya ni Anne sa di kalayuan. Kabilang dito ang ama ni Anne na si Guillermo at ang bago nitong asawa na si Mimi at ang anak nitong si Asia. Si Asia at Guillermo ay mukhang hindi masaya na makita si Max dahil sinisisi pa rin nila siya sa pagkamatay ni Anne. Nilapitan sila ni Max upang makipag-ayos, ngunit tumanggi silang patawarin siya at ininsulto lamang siya. Lumalabas na sinisisi ni Asia si Max, hindi lang sa pagkamatay ng kanyang kapatid, kundi pati sa kanyang ina, na namatay makalipas lang sandali pagkatapos ni Anna, dahil hindi nito nakayanan ng pagkawala. Gayunpaman ang dalawang pamilya ay umupo sa iisang mesa at direktang tinanong ni Asia si Max kung ano ang naramdaman niya habang tumatakas mula sa lugar ng aksidente at iniiwan si Anne na mamatay. Hindi komportable si Max sa tanong, ngunit bago pa
nagsalita pa si Asia, hinihiling ng iba sa kanya na kumalma. Habang kumakain ng hapunan, ang tagalikha ng bunker na si Minerva ay dumarating at binabati ang lahat ng bisita. Habang binibigyan sila ng paliwanag tungkol sa sitwasyon sa mundo, ibinunyag niya na binubomba ng NATO ang Russia bilang tugon sa pagsalakay sa Norway at na lumala na rin ang sitwasyon sa iba pang mga bansa. Hinihiling niya ang buong pakikipagtulungan ng lahat ng bisita at nililinaw na siya ang namamahala sa lugar na ito. Kaya dapat sundin ng lahat ang mga patakaran sa pagbalik sa kanyang silid. Mukhang galit na galit si Guillermo dahil sa presensya ni Max at hindi niya mapakalma ang sarili. Sinusubukan siyang aliwin ni Mimi, ngunit biglang ibinunyag ng lalaki na hindi niya ito mahal o pinahahalagahan. Inaamin niya na noong sila ay magkasintahan at niloloko niya ang kanyang asawa, iyon ay para lamang sa kasiyahan. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinakasalan si Mimi ay dahil siya ay wasak sa dalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak na babae. Lubos nitong nasaktan ng damdamin ni Mimi at nagsimula siyang umiyak. Ngunit tila walang pakialam si Guillermo. Sa ibang lugar, nilapitan ni Max si Asia upang makipag-usap sa kanya. Ngunit muli, sumagot siya ng may mga insulto at galit. Pagkatapos ay ibinigay niya rito ang telepono ni Ann na kinuha niya mula sa lugar ng aksidente bago umalis. Sinasabi niya na minahal niya si Ann ng higit sa anuman sa mundong ito at hinihiling kay Asia na tigilan ang pagkimkim ng labis na galit laban sa kanya. Pagkatapos nito, tumakbo si Asia papunta sa kanyang silid kung saan nagsimula siyang manood ng mga nakakakilig na video ng kanyang kapatid at ni Max na nagpasaya sa kanya. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute noon bago niya siya pinatay. Sa ibang lugar nakikita natin sina Rafa at Guillermo na umiinom sa bar kung saan hinihikayat siya ni Rafa na subukang patawarin ang kanyang anak sa nangyari. Bigla, isang napakalakas na ugong ang yumanig sa bunker. Nawalan ng ilaw at nagsimulang manginig ang mga pader. Kumalat ang takot sa lahat, kaya hinihiling sa mga tao na pumunta sa pinakaligtas na lugar sa bunker. Tayo ang dorm. Isang takot na si Asia ang desperadong naghahanap sa kanyang ama sa gitna ng kaguluhan nang makita niya itong tinutulungan ni Rafa at Max. Lahat sila ay sumakay sa isang elevator, ngunit bigla itong nagkaaberya habang bumibiyahe na nagdulot ng matinding pangamba sa kanila. Sa kabutihang palad umandar ang emergency brakes na nagbigay daan para makarating silang lahat sa dome ng ligtas. Pagdating doon, napansin nila ang ilang mga screen sa harap nila na nagpapakita ng iba't ibang ulat ng balita tungkol sa apocalypse na nagaganap sa buong mundo. Ang mga lungsod ay gumuho, nagngangalit ang mga apoy sa mga kalsada at maraming tao ang namamatay. Inanunsyo ni Minerva na may isang nuclear bomb na sumabog ilang milya lamang mula sa bunker, ngunit tiniyak sa kanila na ligtas sila roon. Gayunpaman lumala ang mga pangyayari nang may isang napakalaking pagsabog na naganap na naging dahilan para mamatay ang mga ilaw at mawala ng signal ang mga TV. Sa dilim, nakakagulat na inamin ni Rafa sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Guillermo na siya ang nag-utos kay Max na tumakas nung gabi ng aksidente. Lumalabas na si Max ay labis na lasing at high, kaya alam ni Rafa na siya ang masisisi at hinimok niya ang kanyang anak na tumakas. Sa panahon ng paglilitis, muntik nang mapawalang sala si Max sa aksidente, ngunit biglang nagbago ang isip ni Rafa. Ninais niyang gawin ang tama, kaya kalaunan ay tumestigo siya laban sa kanyang anak at ipinakulong ito na nagpapaliwanag kung bakit labis na nagalit si Max sa kanyang ama. Nang marinig ito, labis na nagalit si Victoria at sinimulang pagalitan si Rafa dahil ipinakulong ang kanyang apo at pinagalitan din nun niya ang kanyang anak na si Frida dahil sa pagpapakasal sa isang mahinang lalaki. Ngunit hinarap ni Frida ang kanyang ina tungkol sa mapangibabaw nitong pag-uugali na kalaunan ay nagtulak sa kanya na humanap ng pagmamahal kay Rafa. Nakakagulat niyang ibinunyag na hindi niya kailanman minahal si Rafa at pinakasalan lamang niya ito sa kabila ng kanyang nakalalasong ina na kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng pagmamahal na kailangan niya. Lubos itong nakaapekto kay Victoria habang si Rafa ay nadurog ng mapagtantong hindi siya minahal ng kanyang asawa. Para bang ginagawang sociopath ng pera ang lahat. Gayunpaman naputol ang kanilang pag-uusap nang ianunsyo ni Minerva na ang dalawa sa kanyang mga empleyado ay naghahanda ng pumunta sa ibabaw na may mga kamera upang ayusin ang mga antena. Pagkatapos ay pinanood ng mga bisita ng bunker ang isang live broadcast habang ang dalawang taong nakasuot ng protective suits ay tumungo sa ibabaw kung saan sila ay nabigla sa makita ang mga bangkay sa nagliliyab na mga kalsada. Hindi inaasahan ang guwantes ng isa sa kanila ay kumapit sa isang handrail at napalaya lamang ng may matinding hirap ng kasama niya. Ngunit napunit ang guwantes sa proseso at nakatanggap ang lalaki ng dosis ng radiation na naging sanhi upang siya ay mapasigaw sa sakit. Sakto noon, namatay din ng kamera habang ang lahat ng bisita ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kalagayan ng mga lumabas. Gayunpaman nananatiling kalmado si Minerva at sinasabi sa mga bisita na pananatilihin niya silang may update sa kung ano ang mangyayari at umaalis sa dome. Hindi nagtagal ay dumating siya sa control room kung saan masigla niyang binabati ang kanyang mga empleyado dahil napapaniwala nila ang mga bilyonaryo sa kanilang simulation.
Sa isang nakakagulat na twist, nalaman natin na walang Apocalypse at si Minerva at ang kanyang koponan ay nagsagawa ng isang panlilinlang upang papaniwalain ang mga bilyonaryo na nagsimula na ang digmaang nuklear, samantalang sa realidad, normal ang lahat sa labas. Episode 2. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na matagal nang isinasagawa ni Minerva at ng kanyang koponan ng panlilinlang na ito. Ngunit naghintay sila na ang geopolitical na sitwasyon ay magbigay ng perpektong pagkakataon. Sa sandaling tumaas ang pandaigdigang tensyon, kinuntak nila ang kanilang mga kliyente at itinanghal ang perpektong senaryo. Kabilang ang mga taong tumatakas na may mga maleta sa mga kalye. Bakit mga maleta nga sa ba? Hindi iyon pumapasok sa isip ko. Lahat ng balitang gawa-gawa tungkol sa World War ay masusing inimbento at kahit ang tinatawag na tectonic shift na yumanig sa bunker ay itinanghal. Lumalabas na si Minerva at ang kanyang kapatid na si Zero ang mga utak sa likod nito at kumuha pa sila ng isang film director upang itanghal ang Apocalypse. Marahil ang blok ng bato na bumagsak sa mga pader, ang alikabok mula sa paggalaw ng lupa, ang usok at kahit ang insidente sa elevator ay pawang dinisenyo upang manipulahin ang mga bisita sa psychological na paraan upang hindi nila questionin ang kanilang realidad. Bumalik sa dome. Ang mga bisita ay lalo pang natatakot sa kung ano ang nangyayari. Kaya sinubukan ni Max na aliwin ang kanyang ina at lola. Sinabi niya na kahit pagkatapos ng mga insidente sa Hiroshima at Chernobyl, nakabangon ang sangkatauhan na nangangahulugang maaari rin silang mabuhay. Narinig din ni Asia ang pag-uusap na ito at ang mga salita ni Max ay nagpasaya sa kanya. Pagkatapos pumunta si Asia sa banyo kung saan nagsimula siyang manood ng mga video ni Max sa telepono ni Ann nang bigla siyang makarinig ng mga ingay mula sa katabing cubicle. Sa kanyang pagkabigla, may isang babaeng nagbigti at malapit na nang mamatay, kaya mabilis na tumawag ng tulong si Asia. Pagkatapos ay desperado niyang sinubukang iligtas ang babae dahil si Asia ay isang medical student at may kaunting kaalaman. Di nagtagal dumating ang doktor ng bunker na si Julia at sa pinagsamang pagsisikap nila, nagawa nilang mabuhay muli ang babae. Gayunpaman ang babae ay hindi mukhang nagpapasalamat at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya kay Asia dahil iniligtas siya. Sa ibang lugar, dumating si Minerva sa dome at inihayag sa lahat na ligtas na ngayon at maaari na silang bumalik sa kanilang mga silid. Kalaunan, nilapitan si Minerva ng nag-aalalang si Julia at nabunyag na ang dalawa ay nasa isang relasyon. Nag-aalala si Julia tungkol sa mental na kalagayan ng mga bisita. Ngunit mukhang hindi nag-aalala si Minerva at sinasabing masasanay din sila dahil kayang mag-adapt ng mga tao sa kahit ano. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang koponan ay nagsimulang maghanda ng espesyal na make-up para sa lalaking lumabas upang magmukhang ang kanyang katawan ay nasunog ng radiation. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kina Rafa at Frida na gustong pag-usapan ang sinabi niya kanina. Nadurog si Rafa sa kanyang mga salita ngunit humingi ng tawad si Frida at pagkatapos ay humiling ng diborsyo mula sa kanyang asawa dahil hindi naman niya ito mahal. Wasak si Rafa at nahihirapang tanggapin ito ngunit nilinaw ni Frida na nakapagpasya na siya at pumunta upang matulog sa ibang silid at mag-practice ng kanyang downward dog. Kalaunan, ang isang balisang si Rafa ay pumunta sa dining hall upang humingi ng pagkain, ngunit tumanggi ang staff dahil mahigpit nilang nirarasyon ang lahat at hindi makapagbibigay ng dagdag. Gayunpaman tumanggi si Rafa na tanggapin ito at nagsimulang kainin ang pagkain ng sapilitan kaya nagpadala si Minerva ng isang guwardiya na nagngangalang Yako upang asikasuhin siya. Hinimok ni Yako si Rafa na ibalik ang pagkain at nang tumanggi siya, kinuryente siya ng guwardiya gamit ang taser. Napansin ito ni Max. Naagad na tumakbo upang ipagtanggol ang kanyang ama at nauwi sa pakikipaglaban kay Yako. Si Max bilang isang bihasang mandirigma ay madaling nanaig sa guwardiya at kinuha pa ang kanyang taser, ngunit maya-maya ay may ilan pang dumating. Handa si Max na labanan silang lahat, ngunit nakipag-ugnayan si Minerva kay Yako at inutusan siyang pakawalan si Max. Sa ibang lugar ay nakikita natin sina Guillermo at Mimi na nagawa ng magkabati sa isa't isa. Ipinaalala ni Guillermo sa kanya kung gaano sila kapassionate na nagmahalan sa isa't isa noong sila ay may lihim na relasyon na natapos pagkatapos ng kasal. Ngunit sinabi niya na maaari pa rin nilang magkaroon yun at nagmungkahi ng pagkuha ng diborsyo at pagkakaroon ng lihim na relasyon. Na-turn on si Guillermo dito. Pagkatapos nito ay nauwi ang dalawa sa pagtatalik. Samantala, pinapanood muli ni Asia ang telepono ng kanyang kapatid nang matagpuan niya ang isang maanghang na video ni Max na ipinadala niya kay Ann. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkailang at pagkabahala kaya kalaunan ay pinatay niya ang video. Sa huli, pagkaraan isang guwardiya ang lumapit kay Mimi at nagtanong ng kanyang blood type na lumalabas na AB negative.
Pagkatapos ay dinala siya ng mga gwardya kasama si Victoria at ilang iba pang mga babae. Ipinaalam sa mga babae na ang lalaking na-exposed sa radiation ay lumala at agad na nangangailangan ng blood transfusion. Pumayag si Mimi na ibigay ang kanyang dugo at habang isinasagawa ang proseso, napansin niya si Julia na nagsasagawa ng peking operasyon sa lalaki. Ang makita ang lalaki sa ganoong kakilakilabot na kalagayan ay nagpagimbal kay Mimi at muntik nang magdulot ng panic attack. Pagkaalis sa infirmary, sinabi ni Mimi at ng iba pang mga babae sa mga bisita ang kakilakilabot na kalagayan ng lalaki na ang balat ay mukhang sunog at halos kumakapit na lamang sa buhay. Mas lalo nitong tinakot ang mga bisita na siyang eksaktong layunin ng mga manloloko na magpakalat ng takot sa mga tao. Gayunpaman, ang itinanghal na palabas ay may mapaminsalang epekto kay Julia at nagsimula siyang makaranas ng mga panic attack. Nagmadaling lumapit si Minerva sa kanya at sinubukang pag-inhawahin siya sa pamamagitan ng isang halik. Ngunit iginiit ni Julia na hindi siya naging doktor para linlangin ang mga tao ng ganito. Siya ay nababalisa sa pagdurusa ng mga tao at pinagsisisihan ang pagsali sa proyektong ito. Gusto niyang umalis at nangangakong hindi ibubunyag ang plano kanino man, ngunit alam ni Minerva na madali siyang bibigay kung iimbestigahan siya ng mga autoridad. Samantala, pinapanood ng kapatid ni Minerva na si Zero ang lahat mula sa control room at nagngangalit sa galit. Nang tumanggi si Minerva na paalisin siya, nagbanta si Julia na ibubunyag ang lahat sa mga bisita na humantong sa isang malaking pagtatalo. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ni Zero na dumating na may dalang ilang mga tableta upang pakalmahin ang anxiety ni Julia. Ngunit galit niyang itinapon ang gamot sa tabi, sinasabing siya ang kanyang doktor at hindi baliktad. Pagkatapos sa isang nakakagulat na twist, biglang itinulak ni Zero si Julia mula sa railing at agad siyang napatay habang sumisigaw si Minerva sa takot. Episode 3. Pagkatapos ay ibinabalik tayo ng eksena sa nakaraan kung saan nakikitang kinukuwento ni Minerva sa kanyang koponan ng kwento ni Guillermo na ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Nang siya ay mag-20, minana at pinalawak niya ang isang business empire. Naging direktor ng 64 na kumpanya at isang makapangyarihang figura. Lumalabas na kahit mawalan siya ng 1% ng kanyang kayamanan, hindi niya iyon mapapansin. Gayunpaman kung ang kaparehong 1% na iyon ay gagawing cash, pupunuin nito ang 4 na malalaking truck na nagpapakita ng laki ng kanyang yaman. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Minerva sa kanyang koponan kung paano niya kinamumuhan ng mayayaman at ang American Dream ay isang panlilin lang. Kaya nang mapagtanto niyang hindi niya kayang labanan ang kapitalismo ng mag-isa, nagpasya siyang maging bahagi nito at nagplano na nakawan ang isang bilyonaryo. Sa kasalukuyan, nilapitan si Minerva ng kanyang mga empleyado na katatuklas lamang sa katawan ni Julia at nabigla. Marami silang tanong. Kaya ipinaliwanag ni Zero na ayon sa CCTV footage, ang babae ay nagkaroon ng panic attack at pagkatapos ay tumalon mula sa railing upang tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi sila pinaniwalaan ng iba pang mga miyembro at hiniling na makita ang recording. Pagkatapos ay ipinakita ni Zero sa kanila ang CCTV footage kung saan makikitang tumalon si Julia mula sa railing ng mag-isa. Malinaw na gawa-gawa ang video, ngunit hindi ito napansin ng mga miyembro ng koponan at nagpasya silang tanggapin ito bilang katotohanan. Kalaunan, habang kumakain ang mga bisita, lumitaw si Minerva at inanunsyo ang pagkamatay ng lalaking na-expose sa radiation at ng kanilang doktor na si Julia na di umano ay nagpakamatay. Sinabi rin na niya na mas naging seryoso ang sitwasyon kaya kakailanganin nilang magrasyon mula ngayon at mahigpit na sundin ang mga patakaran. Pagkatapos ay pinagalitan ni Minerva si Rafa dahil sa pagnanakaw ng pagkain noong nakaraang gabi at inutusan si Max na ibalik ang taser gun sa loob ng 10 minuto. Kalaunan, sa silid ni Guillermo, nakita sila ni Mimi na naging malapit sa isa't isa na hindi alam na pinapanood sila ng koponan ni Minerva sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Lumalabas na nagsasagawa si Minerva ng tuloy-tuloy na surveillance at ang video ay ginagamit upang mangalap ng data para sa kanilang AI, si Roxanne. Kaya ganoon niya ginagawa ang downward dog. Sa isang flashback, nakikita natin ang koponan ni Minerva na tinatanong siya kung paano mawawala ang lahat ng mga bilyonaryong ito ng magdamag dahil tiyak na ire-report silang nawawala ng kanilang mga malalapit sa kanila. Pagkatapos ay ibinunyag niya na mag-iwan sila ng mga piking video message para sa kanilang mga mahal sa buhay na nagpapaliwanag na magbabakasyon lamang sila. Lumalabas na si Roxanne na pinagtatrabahuhan ni Zero sa loob ng 11 taon ay isang napaka-advanced na AI na kaya nitong matutunan ang mga mannerism ng isang tao at kahit magpanggap bilang siya. Kaya kahit may tumawag sa mga bisita sa kanilang mga telepono, si Roxanne ang sasagot at kapanipaniwalang magpapanggap bilang taong iyon. Sa kasalukuyan, nakakatanggap si Guillermo ng ilang mga tawag at text mula sa kanyang business partner na si Oswaldo na nagsasabing ito ay isang agarang usapin. Pagkatapos ay nagpapadala si Roxanne na ng mensahe sa ngalan ng bilyonaryo na nagsasabing siya ay abala sa pagbabakasyon sa Pilipinas at hindi makakasagot. Sa ibang lugar nakikita natin si Frida.
na nakikipag-chat sa kanyang inang si Victoria na nagbubunyag na may crush siya kay Mimi at nais niya itong ligawan. Nadidiri si Frida dahil mas bata ng malaki si Mimi kaysa sa kanya at isang straight na may asawang babae. Hinihiling niya sa kanyang ina na mag-focus sa kanyang cancer sa halip na targetin ang isang batang babae. Ngunit sinasabi ni Victoria na gusto lang niyang magsaya. Samantala, nakikita natin si Max na naglalaro ng basketball mag-isa habang pinapanood siya ni Minerva sa pamamagitan ng mga kamera. Galit siya na hindi pa rin nito na ibabalik ang taser gun, kaya ipinadala niya si Yako upang kunin iyon. Siya ay patuloy ding binabagabag ng mga alaala ni Julia, kaya isinama niya sa tabi ang kanyang kapatid upang makipag-usap. Humingi ng paumanhin si Zero sa kanyang ginawa na sinasabing hindi din niya sinadyang itulak si Julia at na iyon ay isang aksidente. Tinitiyak niya sa kanya na umiinom na siya ngayon ng kanyang gamot at matatag na ang kanyang mental health. Tinanong ni Zero kung gusto ba niyang alisin siya sa proyekto, ngunit sinabi niyang hindi. Nilapitan niya ako si Max habang siya ay naglalaro ng basketball at inutusang ibigay ang taser gun, ngunit tumanggi si Max at hinamon siya na makipaglaban na lang. Si Minerva na nakarinig sa pag-uusap ay sinabihan si Yako na huwag ituloy iyon, ngunit tumanggi makinig ang galit na gwardiya at nakipagsagupaan ng matindi kay Max. Pareho silang malubhang nasugatan, ngunit sa huli nakuha ni Max ang lamang at nagbigay ng knockout punch kay Yako na naging sanhi upang malaglag ang kanyang earpiece. Sa sandaling ito, dumating si Asya at nabigla nang makita ang duguang si Max na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Yako. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ilang staff at dali-daling dinala si Yako sa infirmary. Habang nilalapitan ni Asya si Max at tinatanong kung ano ang nangyari, kinilabutan si Max sa kanyang ginawa at natakot na baka napatay niya ang lalaki. Pagkatapos ay sinuri ni Asya ang sugat sa kanyang ulo at sinabing kailangan nito ng tahi. Napansin din niya na na-dislocate ang kanyang balikat at ibinalik ito sa tamang pwesto. Sa ibang lugar, nagsisimulang mataranta si Minerva at ang kanyang koponan habang mabilis na lumalala ang kalagayan ni Yako at hindi nila alam kung paano tutugon dahil si Julia, ang nag-iisang doktor, ay wala na. May nagmungkahi na dadalhin siya sa ospital o kahit tumawag ng doktor. Ngunit ayaw ni Minerva na isugal iyon dahil wala nang ibang pagpipilian. Lumapit siya kay Asya para sa tulong dahil may kaunti itong kaalamang medikal. Kahit hindi pa natatapos ni Asya ang medical school, pumayag siyang tumulong. Matapos suriin si Yako, napansin ni Asya na humihina ang kanyang pulso at nahihirapan ang kanyang paghinga na nagdudulot ng mapanganib na mababang antas ng oxygen sa kanyang dugo. Nagbigay siya ng isang injection at di naglaon, nagkamalay si Yako na naging dahilan para makahinga ng maluwag ang lahat. Samantala, nagpapadala si Osvaldo ng video message sa telepono ni Guillermo na agarang humihiling na tawagan siya pabalik dahil mayroon siyang pinakamalaking balita ng kanyang buhay na ibabahagi. Nilalagay nito sa mahirap na sitwasyon ang mga manloloko dahil napagtanto nilang determinado si Osvaldo at hindi titigil sa pagtawag. Kalaunan pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang group therapy session kasama ang mga bisita kung saan ibinubuhos ni Rafa ang kanyang pagkadismaya tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Sinabi niya na sa mga panahong ito ay si Roxanne Nim na lamang ang kanyang nakakausap na siyang tanging kaibigan niya. Nang marinig ito, tiniyak sa kanya ni Guillermo na hindi siya nag-iisa at na mayroon siya bilang kaibigan. Sinabi rin niya sa lahat ng naroon na hinahangaan niya si Rafa dahil nang malapit nang mapawalang sala si Max sa kanyang mga krimen. Si Guillermo ang humiling kay Rafa na tumestigo laban sa sarili niyang anak. Sa huli, nakinig si Rafa sa kanyang kaibigan at ipinakulong ang kanyang anak na ipinagpapasalamat ni Guillermo magpakailanman. Kalaunan, pumunta ang dalawang lalaki sa isang spa kung saan hinihikayat ni Guillermo ang kanyang kaibigan na mag-move on kay Frida at pumayag pa na ipareha siya sa ibang babae. Pagkatapos ay nakipagkaibigan ang dalawa sa isa sa mga babaeng empleyado at nagpasya na makipagkita sa kanya mamaya para sa mga inumin. Sa ibang lugar, nilapitan ni Victoria si Mimi at sinubukang maging mas malapit sa kanya na napansin ni Frida at nahanap na nakakabahala. Nagsimulang magsalita ng negatibo si Victoria tungkol kay Guillermo na sinasabing ilang beses nitong niloko ang kanyang nakaraang asawa at nagdulot sa kanya ng maraming pagdurusa. Pagkatapos ay pinuri niya si Mimi dahil di umano'y binago niya si Guillermo bilang isang tapat at matapat na lalaki na malinaw na hindi totoo. Sa sandaling ito, isa sa mga bisita ang nakatanggap ng signal mula sa isang sibilyan na nasa isang eroplano at naghahanap ng lugar na malalapagan. Sinubukan ng grupo na makipag-ugnayan, ngunit masyadong mahina ang koneksyon at di nagtagal ay nakarinig sila ng tunog na parang bumagsak ang eroplano. Iniwang silang nasa takot nito, ngunit hindi nila alam isa lamang itong maingat na planadong palabas ng koponan ni Minerva na nilalayong pataasin ang kanilang takot. Sa ibang lugar, nakitang tinatahi ni Asya ang mga sugat ni Max at tinitingnan niya ito ng may paglalambing dahil dito ay nahihirapan
nahihirapan si Asya na mag-focus dahil nagiging malinaw na nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding pagkapuno at tumakbong palayo sa takot na iniwang naguguluhan si Max kung ano ang nangyari. Samantala sa telepono ni Guillermo, nagpadala si Osvaldo ng mensahe na nagsasabing pupunta siya sa Pilipinas upang makipagkita sa kanya ng personal. Nagdulot ito ng takot kina Minerva at sa kanyang koponan dahil kung kukontakin ni Osvaldo ang embahada ng Pilipinas, agad niyang malalaman na hindi naman talaga nagpunta roon si Guillermo. At kung kukontakin niya ang embahada ng Spain, malalaman niyang hindi kailanman umalis ng bansa si Guillermo. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya silang gamitin ng AI replika ni Guillermo upang makipag-ugnayan kay Osvaldo kahit hindi pa ito ganap na handa. Sumunod, nagpasya sina Minerva at Zero na isugal ito at mag-video call kay Osvaldo gamit ang AI replika ni Guillermo. Ibinunyag ni Osvaldo na inalok sila ng isang kumpanya na matagal nang gustong bilhin ni Guillermo sa nakalipas na 2 dekada. Nagpahayag ng kasiyahan ng isip yung Guillermo. Pagkatapos ay hiniling ni Osvaldo na pumunta siya kahit isang araw lamang upang makipagkita sa may-ari na nais lamang makipagtransaksyon ng direkta kay Guillermo. Gamit ang mga peking problema sa network, nagawang i-post ni Zero ang tawag at makakalap ng higit pang impormasyon tungkol sa sinasabing kumpanya. Kalaunan, ipinaliwanag ng AB Guillermo na siya at si Mimi ay nakararanas ng mga problema sa kanilang kasal, kaya ayaw niyang bumalik at mas gustong i-enjoy ang kanilang bakasyon. Naunawaan ni Osvaldo ang sitwasyon, kaya sinabi niyang siya na mismo ang makikipagkita sa may-ari at humihingi kay Guillermo ng isang araw lamang upang mapirmahan ang mga dokumento. Nang marinig ito, naging emosyonal ang ngahing Guillermo na nagsasabing wala siyang balak bilhin ng kumpanya kundi plano niya itong ibenta at i-donate ang lahat ng kita sa mga bata sa mga third world country. Nag-alala dito si Osvaldo kaya sinabi niyang siya na ang bahala sa usapin at hindi na kailangang pumunta ni Guillermo. Gayunpaman, idinagdag niya na hindi itutuloy ng may-ari ng kumpanya ang kasunduan maliban kung kasama ang BJ3. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Roxanne kung ano ang BJ3. Dahil kahit minamanmanan si Guillermo 247, hindi niya kailanman nabanggit ito sa panahon niya sa bunker. Hindi makasagot ang Ewain Guillermo, kaya mabilis na gumawa ng mga peking teknikal na problema ang koponan at tinapos ang tawag. Gayunpaman, napagtanto nilang hindi nila ito maaaring pabayaan ng ganito at kailangan nilang malaman ang tungkol sa BJ3 bago muling tumawag si Osvaldo. Sa ibang lugar, nilapitan ni Max si Asia at tinanong kung bakit siya biglang umalis habang tinatahi ang kanyang mga sugat. Nakakagulat, sinimulan niya itong tawaging halimaw na sinasabing hindi niya matiis ang makita siya dahil winasak niya ang kanyang pamilya. Ngunit malinaw na isa lamang itong pagpapanggap at sa loob ay nahihirapan siya sa kanyang damdamin at gusto niya itong halikan. Gayunpaman, labis na nasaktan si Max sa kanyang mga salita habang si Asia ay lumakad palayo na umiiyak habang nagtatapos ang episode. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at syempre paki-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recap natin.